You know? Magandang araw sa inyo lahat mga paps. Welcome back again sa ating channel. So may gagawin tayo ngayon isang TCL 43 inches Smart TV. Yan, Smart TV kasi meron siyang Wi-Fi module. Then bali binuksan na natin to and yung kanyang model pala, pakita natin yung kanyang model. Wait. So ito yung kanyang model, nakabaliktad lang, ayan 43 phase 717. Ayan, so balik ko lang muna. So hindi muna natin tinanggal tong kanyang back cover, nilagay lang natin dito sa may stand natin, ayan. Lagay natin sa may stand. Kasi yung ito, para hindi natin matanggal yung kanyang power button. At saka, yun nga, yung power button dito na nakakabit sa may cover niya. Pwede naman tanggalin natin yan. Pero, ito, kasya pa naman yung stand natin na paglagyan, no? Ayan, so yan lang siya. Diyan na lang siya, no? So, yung naging problema nito is, wala siyang picture. Pero may backlight. May picture siya. Ano ba yan? May backlight siya pero walang picture, no? Okay yung backlight pero wala siyang picture. So ito yung kanyang problema, saksak natin. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang power button, no, dito sa may likod dito. Biniliktad lang natin yan. So, pindutin ko, ayan, nakapindot na tayo. Huwag natin bumukas yung backlight. Ayan, bumukas yung backlight niya. So yun yung kanyang problema, oh. Ayan. So nagdidim lang po yung yung panel natin, wala po siyang picture. Okay yung backlight natin. Ayan, oh. Yan. So, ito yung try nating gawin. Subukan natin to, baka magawa pa natin ng paraan, no? Pero bago yan, lunch break muna tayo kasi nagugutom na tayo, no? Balik tayo mamaya at gagawin at tapusin natin yung video. So, ito na, continue tayo, no? Bali, itong unit natin na to, bali yung timing control natin is nandito na sa kanyang mainboard. Wala na tayong makikita timing control dito sa may top board niya. Ayan. So, yung timing control natin nasa mismong mainboard natin, no? At meron siyang dual flex na nag-separate sa left side ng panel at saka right side ng panel, left at saka right side. So, ngayon mag-check tayo ngayon. Pansin nyo, umilaw naman yung kanyang optical. Ayan, sabihin niya, normal operation yung unit natin, pero wala po siyang picture. So, okay yung backlight, walang picture. So, kailangan natin voltage checking tayo nito kung may supply bang papasok papuntang panel. So dito tayo, tingnan natin yung BN, yung 12 volts. Yung 12 volts na papasok sa may supply sa ating timing control, yung ating DC-DC. Ayan, level shifter at saka or level shifter natin. So tingnan natin ito. Meron tayo nakitang test na 12 volts. Okay yung 12 volts natin. Supply. So, ano pa bang supply natin? Check natin. Yung 3.3 natin, yung 3.3. Kita ba? Parang lumalabo 3.3 ito yung 3.3 natin. So, okay yung 3.3. Supply yan sa ating level shifter. Tapos, ito naman yung 1. Nakalagay ito 1.8. So, 1.8. 1.9 yung reading natin. Ayan. So, check natin. Ito naman yung, tingnan natin yung mga BGH supply. BGH, BGL, at saka BEE, tapos HE, BEE. Ayan, so dito tayo mag-umpisa sa may ito, BGH natin. Ito yung BGH natin ito. Itong linya na to. Ito yung BGH natin. So, tingnan natin ngayon. Yung BGH natin is mababa yung supply. Nasa 11 volts. So, dapat sana nasa mga 30 to 31 yung supply ng ating BGH. No? Pero bumaba siya. Naging 11 volts. So, tingnan natin yung BGL natin. Ito yung BGL natin, no? May level siya. Yan. So, ito yung kanyang test point ng BGL natin. So, yung BGL natin is negative 8 volts. So, mababa yung BGH natin, 11 volts. Pero yung BGL natin, normal naman to, yun, negative 8 volts. At check natin yung iba pang supply, yung BEE natin, BEE. Nakatutok tayo, BEE. Ayan. BEE natin is, ayan, 1 volt. So, dapat sana nasa mga 14 to 15. Pero bakit 1 volt lang yung BEE natin? So, bumagsak yung mga supply. Tapos, ito naman yung HBEE natin. Yan,
Nasa mga ano to, 6 volts. Ayan. So, tingnan natin. So, wala talaga siyang supply. Ayan o. 6 volts or 8 volts yung BEE supply na HBEE supply sana. Pero, 0 yung nakuha natin, no? So, ang gagawin natin ngayon, bali, i-isolate natin yung problema. I-isolate natin yung problema para malaman natin kung nasa panel ba yung problema, no? Kasi bumabagsak yung supply, nakakabit yung 2,000 natin na papasok sa may left and right ng panel natin. So, bumagsak yung BGH, bumagsak yung HBEE at saka BEE natin. So, isa-isahin natin to para maisulit malaman natin kung sang banda ng panel or panel ba yung problema. Kasi kapag natanggal natin tong ribbon na to, then lalabas yung supply natin na normal, sabihin niya nasa panel yung problema. So, ang gawin natin is, unplug muna natin. Ayan. So, ito, tatanggalin natin yung bandang taas natin na ribbon. Ito, tanggalin natin to. Hang natin yan. Yan, hang natin. Then, saksak ko. Then, power on ko muna dito. Sa may likod. Ayan, power on. Bukas yung backlight. So, umila pa rin yung optical. Ayan. Tingnan natin kung may lumabas ba na supply dito sa may HBEE natin. Ayan. So, wala. Walang supply pa rin yung HBEE natin. So, dito sa may BEE. Ito yung BEE natin. Dito sa may BEE. So, wala. Ayan, no? 0.9. Hindi nakaabot ng 1 volt yung supply sa may BEE natin. So, yung gawin natin ito, syempre, bunutin ulit. Ayan. Unplug natin. Then, itong kabilang side naman, yung tatanggalin natin. I-isolate natin para titingnan natin kung lalabas ba yung supply. Kasi kapag hindi lalabas yung supply, sabihin yan, malamang siguro dito sa may mainboard yung problema, dito sa may timing control natin. Ayan. Saksak ko. Ayan. Pinutin natin yung power button dito. May likod. Ayan. Bukas yung backlight. Ayan. So, sa mga ganitong klaseng unit, TCL, hindi po siya nangangailangan ng feedback ng panel. Galing sa panel para palabas yung mga supply. Kahit walang panel, pag normal yung timing control natin na circuit, is lalabas talaga yung mga supply. Hindi siya tulad ng Samsung na kailangan pa ng feedback galing sa kanyang panel, left and right, it's either left or right or left and right, para mapalabas yung mga supply, yung kanyang mga BGH, BGL at the rest na mga supply. So, tingnan natin ngayon kung meron na ba tayong masukat dito sa may BEE natin. BEE natin, nakatutok tayo sa may BEE. Ayun o, pansin nyo, may lumabas na 14.34 volts. So, lumabas yung supply. So, dito naman tayo sa may HBE natin. HBE, nakatutok tayo. Ayun o, meron na tayong nakuhang 6 volts. So, dito tayo sa may BGH natin na 11 volts kanina. Tingnan natin nasa na yung test point niya. So, ito yung test point natin. Ayan. Ayun, meron na tayo nasukat na 30 volts. So, nung makuha natin or ma-isolate natin o matanggal natin yung ribbon na to, napasok yan dito eh. Ayan. Sa may left side natin, no? Kasi nakabaliktad to. Sa may left side. Lumabas yung supply. Nag-normal yung mga supply. So, may idea na tayo kung saan bandang side ng panel kung yung may problema. Pero titingnan natin ngayon para malaman natin kung yung kabilang side, may makuha pa tayong normal na kabilang side ng ating panel. So, gagawin natin, syempre, bunutin natin ulit to. So, every pagtanggal kabit ng ribbon, syempre, naka-unplug yung unit natin, no? Kasi kung hindi natin na-unplug, tapos tanggal, balik tayo, masisira po yung unit natin, it's either mainboard o yung kanyang panel. So, babalik natin ngayon to. Eto, wait. Hirap yung isang kamay. Yung bandang taas na ribbon natin. Kasi kung makuha natin yung bandang ibabang ribbon, nag-normal, labas yung mga supply. So, ito ngayon, titingnan natin to kung buo ba yung side ng panel natin dito sa may right side. Kasi ito, papasok to sa may right side. Ayan. At natiling hang pa rin yung
bandang baba natin papuntang left, no? So, tingnan natin ngayon to. Nako, bumagsak. Ayun, bagsak. So, pa-power on ko muna. Ito sa may likod. Then, dito tayo sa may mirror kung may lalabas ba na. Ayun, oh, pansin nyo. May lumabas na logo ng TCL kalahati. So, ibig sabihin yan, may isang side, normal yung kabilang side natin sa may right side. So, yung problema niya, kapag nakaload yung left side, walang picture tayong makikita. Bali, mapuputek yung DC-DC natin dahil may problema doon sa may left side ng panel. So, anong problema doon sa may left side ng panel? Yun yung aalamin natin, no? Ayan. So, dito, pansin nyo naman, meron naman tayong may lumabas na BGA supply 11 volts kung nakakabit to, pero wala nga lang picture. So, ang gagawin natin is ba-block natin yung hanapin natin ngayon yung BGH. BGH is either BGH or yung mga kanyang clock signal na papasok sa may left side natin. Try natin i-block yon ng tape. Then, titignan natin kung makakuha ba tayo ng buong display ng ating panel. Ayan, o. Labas yung kanyang apps. So, normal. Smooth naman yung right side natin ng panel. O. Labas yung kanyang mga logo-logo dyan sa mga apps. So, yun na. Hanapin nga natin yung BGS natin or yung kanyang mga clock signal. So, may idea tayo kung saan siya banda. Bunutin ko muna. Ayan, o. Ayan. So, pansin nyo to, galing sa may lever shifter natin ito. Yung mga maliit na resistor na yan, ayan. Tsaka, kukonekta yan dito. Ayan, kukonekta yan dito. Ito, pansinin nyo, papasok yan dito sa may gilid ng cup natin. So, hindi dito yung problema, kundi dito. So, yung gawin natin, bali yung pares nito, ay papasok yan dito sa may side ng gilid na to. Ayan. So, try natin na maglagay ng tip dito. Block natin yung kanyang clock signal. Tingnan natin kung makakuha ba tayo ng or magiging buo ba yung display ng panel natin. Ayan. So, saglit lang at gagawin mo natin yung mga pinagsasabihin natin. No? So, ito na. Continue tayo. No? So, yun nga. Kasi hindi pa tayong masyadong kabisado sa may klaseng board na to ng TCL kasi parang medyo bago siya. No? Latest siya na model. So, siniguro muna natin kung ito ba talaga yung clock signal natin. So, ito, sinigurado natin yan. So, ito pala yung kanyang mga clock signal at saka swapping voltage. Ayan o, yung mga maliit na resistor na to, yun yung kanyang clock signal tapos yung kanyang swapping voltage, BGH supply. And, ayan o, mula dito, papasok yan sa may butas na to. Ayan. Ayan, tingnan natin kung saan siya papasok sa may gilid niya. Tapos, chinek ko rin to kung talaga bang dito siya sa gitna papasok. So, dito nga, na-confirm natin, ayan, o. Dito siya pumasok yung mga maliliit na yan, ayan. Dito siya pumasok. Galing yan dito. Clock signal natin, pumasok dito sa may bandang taas, dito sa may bandang baba. Ito naman yung kanyang pagkakonektahan. So, ito na po yung locking natin, no. Yan. Yan. So, kung bibilangin natin yan dito sa may gilid, 14 pins lahat yan. 14 pins yung blocking natin. So, bali, tapalan nyo talaga yung 14 pins. So, kung medyo lalaki, kukunan nyo na lang yung, parang magkakat na lang kayo na gamit kayo ng gunting, no? Ayan, para makuha yung akmang 14 pins. So, dito tayo, sa ginawa natin ngayon is, medyo malaki yung nakuha natin. Kaya, palit-liit ng kuha sa may tape para makuha talaga yung matapalan yung 14 pins na kailangan natin i-block. So, i-clip ko muna to. Ayan. Sa mga sa mga newbie natin mga kaibigan, no, yan. 14 pins yung blocking natin, hindi ko na nakita yung pagkabit ng tape. So, madali naman yung pagkabit, no. So, basta ito yung ginawa natin, nag-block tayo ng tape dito, 14 pins yung blocking natin. So, kabit ko muna yan para mabilis na para matapos or malaman na natin kung gagana ba yung gagawin natin, no. Yung mga ginagawa natin dito. Yan, nakalock na siya. Ayan. So, it's a moment of truth. Saksak natin. Ayan, tapos papower on ko. Ayan, nakapower on siya. Ito sa may mirror. Ayan, pansin nyo. Bumuo na yung
logo ng TCL. So tingnan lang natin kung smooth ba yung kanyang display. Wala pa tayong makikitang fine lines. Kung pinong-pino ba yung pinong-pino ba yung kanyang linearity. So nag-start up na yung kanyang Android. Ayan. Yung kanyang Android. Tingnan natin kung lalabas yung mga apps na normal, na walang problema. Medyo matagal din yung start up ng unit na to, no? Ayun. Ayun, nabas yung kanyang mga apps. Ayun. So, normal na wala lang po tayo makikitang fine lines or parang discoloration or kakaiba yung kulay sa may kabilang side, yung na-block natin. So, ngayon, even po siya. Walang problema sa kanyang picture, walang problema sa kanyang color. So, smooth na smooth po yung panel natin, no? Kahit na-block natin yung kabilang side. Ayan, so, pakita nga natin dito kung kaya ba. Ayan, ito naman yung kabilang side natin. Ayan. Smooth po siya, wala po siyang problema. Ito yung banda na binlock natin ng tape. Ayan, smooth. Walang problema yung panel natin. So, ayun. Ayan. So, hindi ko na siguro lalagyan to ng source kasi may nakita naman tayong display dyan. Ayan, o. Ayan, tayo nakita ang display. Ayan. So, maganda naman yung kanyang display, no? So, nandito lang yung video natin mga paps. So, maraming salamat pala sa mga natsyagaw nanood. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe. See you in our next video. Bye-bye.